healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, sugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex, do no harm, put safety first. Do it na yan, para sa healthy Pilipinas. Daming healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa akin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! JV sa Bishop Lifestyle. Do it na yan, sugan ay unahin at manganahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. Nasaan na nga po ba ang status ng lalawigan ng Marinduque pagdating sa paglaban nito sa medyo lumalalang problema pagdating natin naman sa usaping rabies? O ito po yung mga kaso bunsod ng mga kagat ng aso. At ano ang tugon na ginagawa ng pamahalaan, lalong-lalo na ng pamahalaang panlalawigan, ng ating pong Provincial Health Office, ng ating Provincial Department of Health, kaisa ang ating mga Municipal Health Offices o yung mga RHU po natin dito sa lalawigan para masugpo po ang lahat ng ito. Lalo't higit, ang isa rin sa pinag-uusapan po natin ngayon at may mga kaso ng naitala sa ilan pong mga probinsya, partikular sa bahagi po ng National Capital Region. Ito naman po yung may kaugnayan sa pertussis. Ano ba itong pertussis? At ano-ano ang mga simptomas o sintomas nito na maaaring makita sa posibleng individual na magkaroon naman ng kaso nito o tamaan nito. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila. Kumusta po kayo mga kabarangay? Kumusta po kayo lalawigan naming mahal? Welcome sa kapihan sa Philippine Information Agency Marinduque, kung saan ay kinakapanayam natin ng iba't ibang mga lokal at nasyonal na pamahalaan para naman po alamin ano-ano nga ba ang programa ng kani-kanilang pong mga ahensya. At para din po pag-usapan ang mga napapanahong mga issue na direkta o indirektang makakaapekto sa buhay ng ating mga kababayan. Tayo po ay live ng Sumasayang Papawid sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3 sa ating pong mga kapamilya na nakatutok po ngayon dito sa ating programa. Magandang dilag at guwapong doktor, magandang doktora at guwapong doktor ang ating pong mga kasama ngayon dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency
By the way, atin po munang binabati ang atin pong mga kasama sa lingkurang bayan, ang atin pong mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr., gayon din po ang ating Congressman Lord Alan Velasco at ang atin pong Vice Governor Adeline Angeles, 10 ng bawat mga mamamayan ng atin pong lalawigan. Tayo po ay live ng Sumasayang Papawid. Maraming salamat po sa pagtanggap sa inyong mga tahanan dahil tayo po'y dumarating sa tahanan ng ating mga kababayan gamit po ang Lucky 7 Channel 3. Napapanood po tayo o sabayan po tayong napapanood sa atin pong Facebook pages ng Philippine Information Agency Mimaropa. Hi pala sa aming regional head si Dr. Luis Cueto at sa amin pong assistant regional head na si A. Sapit, soon to be Dr. A. Sapit, ano? And by the way, sa atin pong mga kasama naman dito po sa atin pong 6 na mga municipal mayor sa iba't ibang mga munisipalidad. Special shout out po sa atin pong nagdiriwang ng kaarawan ngayon na mayor po ng Santa Cruz, si Mayor Marisa Red Martinez. Happy birthday sa iyo, Mayora. And of course, sa ating mahal na punong bayan dito po sa bayan ng Buwak, si Mayor Army de la Cruz Carrion. At sa lahat ng mga municipal mayor, hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa. Wag po kayong gatang po sa amin. Oh, by the way, atin pong makakapanayam, nandito na rin po sa ating linya ng komunikasyon ang atin pong Provincial Health Officer. Na-miss ko ito dahil sa kasagsagan ho ng pandemya. Talagang siya ang aking inaabala. Ayan. At na-miss ko rin ang boses ni Dr. Gerardo Jerry Caballes. Magandang araw po, Doc. Good morning, Yong. Sa lahat ng nakikinig po sa atin sa iyong programa. Good morning. Opo, Doc. Yan, si Doc. And of course, yan po si Dr. Caballes. Doc, kumusta na po ikaw? Na sobra po kitang na-miss. Okay lang. Ano po ang dami natin pwedeng pag-usapan, Doc, ano? Pero anyway, usapang ano po ito, usapang pertussis at usapang rabies, ano po ang ating pag-uusapan po ngayon. Yan, si Dr. Caballes po ang ating pong Provincial Health Officer. Doc, bago tayo magpatuloy, baka meron kang gustong batiin po muna. And of course, sa ating konsehal ng bayan ng Buwak, ang aking talagang iniidolo at talagang ako'y nabati niyan. Hindi ako batiin every time na kami magkakita. Si Consehal Tet Caballes, dating bukal. Batiin po muna ang iyong mga kasama po sa PHO, Doc. Of course, no? So, unang-una, binabati ko muna, no? Sa aking boss, of course, si Governor Presby ng good morning, sir. Kung nakikinig po kayo. Sa aking asawa. Tulad ng sinabi mo, no? At of course, yung mga kasamahan namin, no, sa provincial government. At special mention, of course, yung aking team sa Provincial Health Office. Ano na rin dun sa katuwang namin, no, sa lahat ng mga municipal health offices, and of course, yung Provincial DOH Office, Dr. Rachel Garcia. Good morning. Ayan. Oy, oo nga pala, nakalimutan ko. Hi, Doc Rachel. And speaking of which, kasama rin po natin dito sa ating estasyon, live na live, ang ating rural health physician dito po sa bayan ng Buwak, si Dr. Julie. Ang ganda naman ng pangalan ni Doc Muhi. Magandang araw po, Doc. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Marinduque at lalo na po sa mga taga-Buwak. Yan, si Dr. Jillian. Sabi ko, Dr. Jillian San Jose. Yan, Doc, baka may gusto kang batiin po. Ayan, so magandang umaga po. Panguna po sa ating pong minamahal na Mayora po, Mayora Army Carrion, at sa aming pong Municipal Health Officer, si Dr. Adelsa Diwa Cruz, at 10 po ng mga kasama ko from Municipal Health Office po. Yan, si Dr. Julian Malubag Muhi, ang atin pong rural health physician dito po sa ating Municipal Health Office.
rabies. Ano po, yan. Kaya nga pag-uusapan nga po natin mga kababayan, una talakayin natin pwede po kayong magdagdag ng input, Doc, dahil tayo po ay live na pong sumasayang papawid. Baka may mga katanungan po ang ating mga kababayan na nakatunghay po ngayon dito sa ating mga telebisyon, lalong-lalo na sa ating mga nanay at mga tatay na nandyan po sa kanilang mga tahanan. Kami po ay inyong samahan sa isang araw, tuloy na talakayan. Wala kitang atrabahuhin nito, sa isang oras na talakayan. And special shoutout din po sa atin naman pong information officer ng Department of Health Marinduque o Provincial Department of Health, sa katauhan naman po ng napakaganda at napakahusay, Miss Jewel Lim. Yan, para bang isang gem, isang diamond. Okay, so dumako na po tayo mga kababayan. Dok, usapang rabies, usapang pertussis, pero unahin muna natin yung sa atin pong mga kaso ng rabies dito po sa ating lalawigan, sapagkat sa nakalipas nga po na mga taon ay atin pong tinutukan at nakakalungkot pong sabihin, Doc Caballes, na nitong mga nakaraang taon tayo po ay rabies free, pero ngayon ho ay kumbaga ay isa tayo sa may mga kaso ng rabies sa buong bansa. Kumusta na po ang paglaban ng ating lalawigan para po dito sa outbreak, dahil dalawang bayan na nga po ang nagdeklara ng state of calamity o state of calamity due to rabies outbreak. Ito po ang bayan ng Buwak at ang bayan po ng Buena Vista. Doc Jerry, please. Okay. So yung tungkol do sa usapin ng rabies, first of all, I would like to inform everyone na tulad nga ng sinabi mo, the past years, in the past, medyo ang Marinduque was recognized, na isang lalawigan na rabies free for the longest time. So we've been awarded so many times regional health office because of this status. But unfortunately, this last year, exactly mga April, May, nakatala tayo ng isang kaso ng rabies sa Buwak, particularly sa Barangay Maybu, 16-year-old male, at unfortunately ito ay namatay, at sinundan ito ng isa pang kaso na nakagat ng January 19, 2024, 56-year-old male, from Daiquitan, Buena Vista, at unfortunately namatay din ito. I would like to emphasize na parehong kaso, yung kaso from Maybu at kaso from Daiquitan, ay parehong hindi nagpabakuna o nagpaglagay ng post-exposure vaccination, at nag-resort sila at pumunta sa magtatandok, na gusto kong ipaalam sa lahat, with due respect po dun sa mga magtatandok, na ang hangad din naman siguro ay tumulong sa ating kapwa, pero pinapayo ko sa lahat na hindi po ito ang pinakamabisang paraan para mag-respond, dun sa mga taong nakakagat ng mga aso. Especially dun sa mga kagat, syempre, na ko-compromise, yung skin area ng ating katawan. Pag nakakita kayo pag nagkaroon ng insidente, na nagkaroon kayo ng insidente sa aso, pag may dugo, automatic, that's category 2, at kailangan magpabakuna yung taong
nakagat, quote-unquote. So, Doc, linawin natin So, So, Doc, linawin natin na ang atin pong sa kasalukuyan, meron tayong dalawa na mortality o yung namatay bunsod po ng pagkagat ng aso natin na kababayan. Yes, that's correct. So, Doc, saan-saan po ito, Doc, na mga bayan? Kasi na-report na natin sa bayan ng Buwak, yung isa, and then yung isa pong kaso natin na namatay din ay saan po? Daykitin. Sa bayan po ito ng Buena Vista. Yes. Ayun. So, okay. So, Doc, nandyan na po tayo at nakakalungkot nga po na sabihin na itong panahon na ito ay meron na tayong at hindi na tayo rabies-free sa buong bansa. So, ano-ano po ang ginagawa natin na mga pamamaraan para naman po tuluyang masawata o hindi man tuluyan pero at least malesen ho ang ganitong mga kaso na atin pong kinakaharap sa kasalukuyan? On our part, sa health sector, ang pwede lang nating gawin at ginagawa naman ng bayan to, As a matter of fact, as you said, yung dalawang bayan na nagkaroon ng fatalities or may mga namatay na, ay nagdeklara na ng state of calamity, So that is a right move actually, especially na pwede nilang immobilize, yung kanilang mga pondo para ilagay dun sa programa. At ang sinasuggest namin is of course a massive information campaign para po sa usapin ng rabies, Apo. Yung rabies, kapag nagkaroon na ng simptomas yung pasyente, ay more or less 100% ang fatality rate niyan, wala akong nakitang kaso na nagkaroon ng simptomas at nakonfirma na rabies yung pinagmumulan ng simptomas na nabuhay. So ang idea is kung ikaw ay nakagat, then dapat pumunta ka agad sa doktor at hindi sa magtatandok, para ka ng maayos ang doktor at mabigyan ng kaukulang gamot, or vaccine para dun sa iyong sitwasyon. So tulad nung nasabi ko kanina, yung dalawang namatay ay hindi pumunta sa doktor kaagad hanggang dun sa panahon na nagkaroon na sila ng simptomas. So ang pwede lang naming ibigay actually para masuwata natin yung rabies is a massive information campaign para umiwas tayo sa kagat, At of course, bigyan ng tulong with respect dun sa vaccine, yung mga tao na, although I would like to emphasize na ayon dun sa batas, Republic Act 9482, hindi dapat hinahayaan ng gobyerno na karguhin na lang natin ang karguhin yung responsibilidad dun sa mga, for example, yung pagbigay ng vaccine. Totoo lang, may responsibility ang mga tao na may-ari noong ato, at well-defined ito dun sa batas na nabanggit ko. Actually, lahat ng solusyon sa usaping rabies ay nakapaloob dun sa batas na nabanggit ko, Republic Act 9482. So ang pakiusap ko po sa lahat
seryosohin lang natin, no? Yung mga sinasabi ng batas ay masusolve natin kaagad-agad ang problema natin sa rabies. So, gusto ko lang i-redirect yung gusto ko lang linawin, no, na dapat lahat ay gumagalaw at hindi lang ang mga ahensya ng gobyerno ang dapat bigyan natin ng mga responsibilities. At hangga't maaari, ipatupad natin yung batas, no? Naayon sa pagkakasulat niya. Doc, tama po kayo. Ano po? Lalo na po, Doc, yung ating mga barangay officials, dahil sila naman po ang nakakaalam ng mga sitwasyones sa kanilang mga pamayanan. Sila naman po ang nakakakita araw-araw kung gaano karami ang mga aso na gumagala sa kanilang mga komunidad. Pero, Doc, tama po yung sinabi nyo kanina, no? Para po sa ating mga kababayan na nanunood po ngayon, lalong-lalo na yung mga magulang. Kung nakikita nyo po at kung halimbawa nakagat na po ng aso ang ang mga anak po ninyo, okay, o mga kamahal sa buhay, huwag na po kayong magpunta pa sa magtatandok o yung mga ano po ba, for lack of better term, yung napuntahan natin na mga albularyo. Sapagkat, Doc, kung gusto nyo pong mabuhay yung inyong mga anak at makasama pa ng matagal, pumunta na direkta po kayo sa mga ospital. Lalong-lalo na po kapag nakagat ng aso ang inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat, Doc, yan yung naging kaso natin dito sa bayan ng Buena Vista. Ano po, parang inuna po baga yung pagpunta sa albularyo? Pareho. Actually, yung taga-Buwak, ganun din ang ginawa Okay. Oo. So, ganun din. Sige, Doc, makakasama ho natin si Dr. Julian. Doc Julian, kumusta naman po ang paglaban natin ng bayan ng Buwak? I understand may mga binili na po tayo na mga, sabi nga po, ay pambakuna. Kasi sabi nga ni Doc Caballas kanina, ito lamang po yung bukod tanging pamamaraan para masupil natin at malabanan natin ang kaso ng rabies. Doc Julian? So, sa bayan naman po ng Buwak, po dun sa bakuna na binibigay sa mga tao na nakagat ng aso, meron po rin bakuna na pinrovide ang ating munisipyo para naman po dun sa mga ligaw na aso at pusa. Kahit hindi po ligaw yung sa mga bawat barangay po na mga pusa at aso na alaga, ay nagbibigay po tayo ng libreng bakuna. Ayun. So, Doc, kumusta? Nadagdagan pa ho ba may mga naitala pa po ba tayo, Doc Julian, na mga kaso ng rabies dito po sa bayan po ng Buwak? At ilan na po ang naitalang kaso dito po sa bayan ng Buwak from January up until this moment po para sa taong 2024? Sa ngayon po, may mga kaso pa rin po, pero sa hayop po na positive. Sa mga tao naman po is isa pa lang po naman ang naging mortality po natin. Wala naman pong nadagdag. Pero sa bilang po sa mga hayop, may mga nagpupositibo pa rin po tayong mga cases po. Okay. Ano po ibig sabihin nyo dun, Doc? Kasi may mga naging laman po tayo ng mga balita pang nasyonal nitong nakalipas po na mga linggo na sabi meron daw mga kaso ng rabies sa halimbawa kinagat ng aso yung baka. Sige nga, paki-expound nga po yung Doc, Julian. Ano po yung mga ibig sabihin, yung aso, kinagat yung halimbawa ay baboy o kinagat yung baka. Ano po yung mga hayop na binabanggit nyo po na nagkaroon at naging positibo sa rabies din po? So, sa Buwak po, may mga kaso nga po ng ganon. So, ang mga biting animal po kasi normally is aso nga po ang madami tayo. So, ito po mga ligaw na aso na mga positibo sa rabies ay nangangalat po. At ang mga ibang hayop katulad po ng baboy, ng baka, sila po yung mga nakakagat. At so after ilang days, sila po yung nagkakaroon ng simptomas. At pag na-report naman po, natitest din po, yun po, nagiging positibo po sila. So, ang sa atin naman po, sana kung sa ating mga kabarangay, mga kababayan, pag may mga ganoong kaso po, sana po ay madali ang mai-report po ito. Katulong po ang ating MAU para ma-test nga po. At sana, hindi po ito yung kinakatay. Kasi minsan po ay hindi alam pag biglang namatay lang ang mga hayop sa barangay ay kinakatay. At minsan nga po ay nakakain pa. So, yun po yung dapat natin pong iwasan. Okay. Sige, tanong ho natin kay Doc Caballas. Doc Caballas, kapag ho ba
nakagat ng aso ang isang hayop o baka o baboy na kinukonsumo ng tao, ito po ba ay ipinagbabawal na ikonsumo natin yung mga lalong-lalo na kung mapatunayan na yung aso na yon ay nagtataglay ng rabies? Ito po ba'y nakakahawa sa tao? Halimbawa, kinain mo, Dok, isang karne ng hayop o ng baka o ng baboy na nakagat ng aso. Actually ang transmission ng rabies is through mga fluids ng katawan noong yung mga through fluids, meaning kapag nakagat ka ng aso or nalawayan ka ng aso, kadalasan andun yung rabies, So kung yung rabies na yung rabid na aso, actually bawal na bawal kainin kasi pag kinain mo yon may possibility na magkaroon ka ng rabies din. So logic alone will tell us na hindi pwedeng kainin yung mga baboy or baka na nakagat nung rabies. Kasi sabi nga natin, kaya nagkaroon ng manifestation yung baka or yung baboy na nakagat nung rabid na aso ay dahil nagkaroon din sila ng rabies. So therefore, pag kinain mo yon, may possibility na magkaroon ka ng rabies. Yan yung isang nakakabahala kasi sabi nga natin sa food chain na yan. That's the reason why a very massive information campaign should be in order, Dahil yan lang ho ang paraan para ma-disseminate natin yung information sa mga tao at gumalaw sila na maayos, Doon sa mga barangay officials naman ho natin, bantayan natin. Dahil kuminsan sa hirap ng buhay, kahit mali, ay nagre-resort yung ilang mga kababayan natin dahil nga, yun lang ang paraan, probably para kumain sila. So, we have to respond to that on a very compassionate manner, and that is through, I think, massive information. At patupad ho natin ng maayos yung batas na sinabi ko kanina. Republic Act 94-2. Kasi sundin lang natin yon. Palagay ko, maayos natin yung problema dito sa probinsya. Ayun. Okay. Dok, sa kabuuan, sa buong lalawigan ho ba, gaano na po karami ang naitala natin na kaso? May datos ho ba kayo dyan, Dok, kung gaano na karami ang kaso na naitala na may kaugnayan sa rabies, kagat ng aso? Well, wala ako. Ang nandito lang kasi yung mortality number ko, So, yun nga, 2 lang ang namatay pa. Pero yung mga kagat, wala akong data sa ngayon, pero sa dami, ng for example, yung sa Binavista nga at saka din sa BOC data, dahil kaya sila nag-declare ng emergency ay dahil sa dami ng insidente ng mga ganitong usapin. So, I would say alarming yung cases ng dog bite dahil alarming yung mga ligaw na aso. So, dapat yun ang tuon And I would like to commend on the side, yung ginagawa ng veterinary office ng probinsya kasi wala akong tigil ang kanilang pagmamonitor. Actually, loaded na nga ako ng papel dito. Halos ilang kahon na yung nandito sa akin na kinakapify kasi ako ng veterinary office doon sa kanilang mga reports, na binibigay kay governor. So, sa sobrang dami nun, I would conclude na ito yung mga reported,
pero hindi pa kasama dyan yung unreported. So, doon sa question na yan, ang gusto kong i-emphasize, marami hong ligaw na aso sa lansangan na kailangan nating gawa ng paraan. Ayun. So, okay. Doc, ito po bang mga, halimbawa, mga bakuna naman sa atin pong mga provincial health offices, sa mga rural health unit, kung sakasakali na may mga, nandito na nga tayo at nakagat na dahil nga sa rami ho, ano, ako man ho, kapag ako'y nauwi sa Torrijos, talagang hindi po pwedeng, hindi ako makaka-encounter ng aso sa kalsada. Actually, yung aking sasakyan nga, kung kailang malapit na ako sa may bahay namin, yung travel ko from Buwak to Torrijos, nadali ako dyan ng aso sa kabuyo, di siraman din ang bumper. Biglang tumawid, kahit anong gawin kong pag-iingat, biglang tumawid. Ang question ko, Doc, kung sakasakali man may makagat ng aso, Doc, available po ba ang mga bakuna sa atin pong mga rural health unit? Sa mga bawat bayan? Yung, I hope so, no? At saka dapat na they will make sure na available yung bakuna, no? Habang ginagawan natin ang paraan yung mga aso sa kalsada. So, ang Department of Health naman through the Regional Health Office is generous enough at nagbibigay sila ng ayuda, no, sa probinsya. Binabagsak yan, yung iba dyan, I don't know kung lahat ay binabagsak sa Provincial Health Office, pero yung binabagsak sa amin, dinidistribute namin, no? Prorated ayon sa populasyon sa 6 na bayan, no? Okay. So, Doc Julian, dito po ba sa bayan ng Buwak, available po ba ang mga bakuna kontra rabies? Meron po tayong available sa atin pong Buwak Rural Health Center po para po sa rabies po. Dito po ba sa ating, saan po ba dapat pupunta, Doc? Dito po sa Buwak RHU, available po. Meron din po tayo sa Provincial Hospital po. Sa ibang munisipyo po, available po sa Gasan RHU, Torrijos RHU, at sa Santa Cruz, yung 2 RHU rin po available po. Ayun. So, kumbaga, teka, Doc, may bayad po ba yan? Sige, tanungin muna natin si Doc Caballas. Doc, pag po ba pumunta sa ating mga provincial health unit, sa provincial health office, sa municipal health offices, ang pagpabakuna po ba, halimbawa, nakagat ng aso, ay sa ano't ano mang kadahilanan, yan po ba, Doc, ay may bayad? Dapat wala, no? Especially to, kung yung bakuna ay nanggaling sa Department of Health. Okay? So, dapat libre yan. We have a specific instruction sa hospital pag nagbibigay kami doon na dapat hindi naninigit yung hospital or for that matter any institution kapag ang ginamit mo ay galing sa gobyerno. We also discourage yung practice na libre yung unang turok tapos yung mga succeeding turok ay hindi na libre, no? So, I understand yung rason ng mga tao na nag-i-implement ng ganyang diskarte, no? Pero sa akin, kapag libre yung source mo, dapat libre mo ring ibigay yan sa tao. At walang dahilan para maningil tayo. So kung maubos, doon bumili. Sabi ko nga, kung titingnan mo yung batas, cargo dapat ng gobyerno yung vaccination. Kaya nga, ang pinakamatipid niyan ay ayusin mo yung tungkol doon sa usapin sa aso. So tama yung sinasabi ng veterinary office na ang approach should be dapat walang aso sa lansangan. At ang responsibility niyan ay nakadefine doon sa batas, no? Unang-una, sa barangay, ang dapat responsibility yan ng mga barangay captains. So, kung maaalala mo,
may mga pondo naman lahat na ngayon, no, because of Mandanas Garcia decision. So matter of fact, substantial amount ang napupunta sa mga barangay. Although syempre diluted yon sa dami ng barangay. So nonetheless, may pondo na dapat gamitin at pwedeng gamitin patungkol sa mga programa na tulad ng rapist, no? Kung gustong makitipid ng mga barangay, di ang usapin ay alisin yung mga aso sa lansangan. May pamamaraan din dyan, no? May process dyan kung paano mo i-dispose yung aso kapag, for example, walang nag-click during the time na nasa custody ng gobyerno. Pag-identify din naman ang mga may-ari, nakadefine din yan kung magkano yung pwede mong singilin sa mga may-ari ng aso kapag na-impound yung kanilang aso. Ang problema, sa totoo lang, no? Ito, usapang prangkahan na dahil ang usapin ng dapat hindi natin binabaliwala. Ang problema, walang mga impounding facilities barangay or impounding facilities ang mga munisipyo. These things are their responsibility sa lang. Though, Doc, dapat naman kasi walang ini-impound. Kasi dapat naman, kung ikaw po ay isang nag-aalaga ng aso o ng isang hayop, you should be responsible on it, di ho ba? So, dapat ay alagaan mo ng husay, kagaya ng pag-aalaga mo sa iyong sarili, ang pag-aalaga mo sa aso. Di ho ba, Doc? Yeah, precisely. Precisely. So, yung mga aso kasi na nasa lansangan, kadalasan walang may-ari for whatever reason. Pag nagkagat na yan, walang nagkiklaim eh. So, therefore, by definition, no, technically, walang magkiklaim na may-ari dyan. Supposedly, especially during the time na nakakagat na yan, no? Correct. Because nga, responsibility. So, the responsibility will now redound at the end of the day, sa gobyerno pa rin. And specifically, to the barangay officials, may responsibility ho sila dyan. Meron din silang pananagutan sa ilalim ng batas. Precisely. So, may mga, at saka, ang isa pa pwede nating gawin, actually, kopyahin, no? Or i-pattern, magpasa ang bawat bayan ng similar law. Pwede naman nilang i-modify yung mga fines or yung mga provision dun sa batas, no? Wag lang silang lilihis dun sa intent noong national law, yung Republic Act. So, ang alam ko, marami na ng bayan ang nagpasa ng ordinansa. Ang problema, hindi naman nag-implement ng maayos, no? Yung ordinance. Kaya, ito, isipin mo na lang, bakit ba dumadami yung aso sa lansangan? Diba? So, pag dumami, kunin, identify. Kung walang may-ari, anong solusyon? Impound mo. Diba? Yes. Kung hindi mo i-impound, may process din dun dun sa batas, kung paano mo siya i-dispose. Okay. Doc, kapag po ba nakagat ng aso, bago ko itanong yan, Doc, sa inyo po, sa bahagi po ng kay Dr. Julian muna, sa bahagi ng Buwak Municipal Health Office, may bayad po ba ang tawag dito ay turok o yung injection kapag nakagat ng aso sa inyo pong tanggapan o sa ating RHU?
So, bali po sa Buwak RHU is wala pong bayad. Ayun. From pangbakuna hanggang erig po ay wala pong bayad. Ayan. Pati po kung kailangan po mabigyan ng antibiotic tsaka mga anti-tetanus, libre din po yung naibibigay po. Ayan, maliwanag po yun ha mga kababayan. Ito naman, tanong ho natin, kapag ho ba nakagat ng aso ang isang individual, ano-ano ho yung mga dapat unang gagawin o yung first aid na dapat gawin ng nakagat ng aso? So, unang-una po, pag nakagat po kayo ng aso, dapat po ihugasan ito ng tubig at saka sabon sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. At tapos, pagkatapos po nun, ay agaran pong pumunta sa mga RHU or sa hospital para po sa anti-rabies vaccination po. Running water ho ito? Yes po, running water. Doon sa hugasan, kapag, kailangan po bang sabunin yung doc? Tubig at saka sabon. Pero kung wala pong sabon na available, pwede naman pong at least water po for 10 to 15 minutes po, running water. Doon sa sabon, Doc, ano ang meron bang required na sabon? Kasi halimbawa, nasa bahay usually, nasa bahay natin, ano ang mga sabon na meron dyan? O ay di yung panlaba? Ay, yung panligong sabon. Pangligong sabon. Okay, mga panligong sabon. So, maliwanag po yun, mga kababayan. Sige po. Doc, may additional ho ba kayo doon? Doc Caballes, Doc C, Doc Jerry? Wala, tama yun, no? Oo, ayan. Pero kahit na anong sabon actually, Kahit anong sabon. Okay. Same mechanism dun sa ginagawa natin dun sa COVID. Kasi virus. Okay. O sige po. Doc, maliban ho dyan ay bago ho tayo naman kasi mahalaga din pag-uusapan natin. Napakabilis ng oras ano. Doc, pag-usapan din ho natin yung usapang pertussis dahil isa rin ito sa mainit na tinatalakay ho ngayon. Pero bago ho tayo lumukso doon sa usapang pertussis, baka may mga additional ho kayo na mga nais ipaabot o ipahayag patungkol po sa rabies na kinakaharap po ng ating lalawigan sa ngayon. Doc Caballes? Okay, sa parte naman ng provincial government, no, the provincial government is doing its best to support the to respond sa problema, no. As a matter of fact, we've been requesting rabies vaccine para sa probinsya natin ma-augment. At ang sabi ko nga kanina, the DOH has been and had been very generous dun sa kanilang response, no. May specific instructions sa amin si Gob na tulungan lahat, no, hanggat maaari at ibigay kung ano yung dapat ibigay at kayang ibigay ng provincial government. Ayun. Sa bahagi po ng Municipality of Buwak, Dr. Julian, meron po ba kayong additional? So, sa Buwak naman po, meron po tayong yung tinatawag natin na Task Force Rabies. So, ginagawa din po lahat ng munisipyo para matulungan po ang ating mga kababayan. So, pakiusap din lang po namin, yung katulad po ng sinabi kanina ni Doc Jerry, na lahat po ito ay problema po natin. So, sana ay lahat po tayo umaksyon po, lalo po dun sa implementation po, hanggang dun sa pinaka-barangay level po. Sana po ay lahat po tayo ay magtulungan para masugpo na po natin itong ating rabies na problema. Alright, maraming salamat po Dr. Julian. At kami po ay magbabalik mga kababayan at pag-uusapan naman po natin, wag po kayong aalis dahil napakahalaga din po nito. Dahil ito nga po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Ano po ito pong usapin tungkol sa pertussis. Diyan lamang po kayo at magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Hanap mo ba ay lugar na marerelax ang iyong tropa at pamilya? Tara na sa JL Bambo Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Makawayan, Torrijos, Marinduque. Breathtaking ang view ng Mount Malindig. Gayon din ang dagat na napakalinis at napakalinaw. May mga kubong pwedeng pagbandingan at balsang pwedeng pagluksuhan. Karaniwan ang mga gamit gawa sa kawayan, kaya mag-e-enjoy ang buong angkan. Kita-kits mga tropa peeps sa JL Bambo Beach Resort. For inquiry and reservation, please contact 0938-636-7298. For reservation, kindly email booking@jlbambobeachresort.com. Maaari ring bisitahin ang kanilang official Facebook page, JL Bambo Beach Resort. Gayon din ang kanilang website, jlbambobeachresort.com.
Yung saan yung sinasabi mo? Ayun. Doc, naka-live na po tayo. Ako, narinig ba yung aming pinag-uusapan? Bigla hindi tayo binigyan ng cue ni Direk, Oh, by the way, live na po ulit tayo. Doc, ang pinag-uusapan po namin kasi nagkaroon ng commercial break tayo kanina. Tas ang commercial ho ay yung isang resorts na bago dyan po sa may bahagi naman ng Maniwaya, yung Islas Moriones. Yan. Ay, samahan niyo po isama niyo po si Dr. Tet, si Bukal Tet at saka si Bukal Maki at ang inyo pang dalawang anak, sina Doktora, at mag-family bonding po kayo sa Islas Moriones. Hi kay Romel Castillo. Yan, ang ganda ng entry natin. Doc, ano po yun sa Maniwaya? Ang ganda po. Ayan. Alright, so muli po tayo nagbabalik sa ating pang programa. Ito pa rin po ang kapihan sa Philippine Information Agency at usapang pertasis naman po tayo. Kanina bago ako sumalang, talagang inalam ko po muna ano ba ang, sabi nga ay ano ba ang tamang pronunciation nitong nitong sakit na ito. Ito nga po ang usaping pertasis. Ano po ba ito? Ano po bang pagkakaiba nito sa COVID? At yung tanong ng ating mga kababayan, kapag lumala po ba ito, mag-lockdown na naman daw po ba? Yan yung ilan sa ating mga katanungan ng ating mga kababayan. So kasama pa rin po natin Dr. Jerry Caballes, ang ating pang Provincial Health Officer, at saka si Dr. Julian Malubag San Jose dito po sa ating programang Kapihan sa PIA. Yan. San Jose talaga, kasi gusto kong i-introduce. Julian Malubag Muhi. Yan, si Doctor. Kanya ko pa inaloko dahil talagang meron tayong mga bigati. Sabi ko, natutuwa kami kanina nung inayos nung aming mga kasama sa support staff itong programa. Sabi namin, wow, for the first time, 2 doktor ang kasama natin dito sa ating programa. Kaya mga bigati ng ating mga doktor ang ating mga panauhin ngayon. Yan. And talagang kailangan ho natin sila mismo ang humarap sa ating mga kababayan para naman po lubos ninyong maunawaan at mapaliwanag yung mga technical terms. At the same time, credible ho yung ating mga information dahil coming from the newsmaker itself or himself or herself yung ating mga pinag-uusapan. Okay, so Doc, unahin natin si Dr. Jerry. Doc Jerry, ano po ba itong pertasis na ito? Ano po bang sakit ito? Ano ang pagkakaiba nito sa karaniwang ubo na nararanasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kapag nag-transition tayo sa mga panahon na galing tayo sa malamig patungo sa panahon na may kainitan? Okay, ang pertussis, no? Na-mention mo kanina, ano bang kaibahan nito sa COVID? Ang pertussis ay cause ng bacteria, while COVID is a virus, no? So, okay. Ang magandang news ang pertussis ay matagal nang natin at alam na natin kung paano gamutin to. Okay? Alam natin yung galaw, no? Kabisado ng mga doktor kung ano yung course niya, no? At yung mga simptomas. So, that madaling masugpo yung kondisyon. Pangatlo, ang pertussis ay preventable disease. So, mapiprevent ito through vaccine. At nasabi ko, yung siyempre, anti-pertussis. Yung vaccine na binibigay sa mga bata on a certain age ay i-prevent noong pertussis. So, ang tanong, bakit nagkakaroon ng mga kaso ngayon? Nung panahon kasi ng pandemic, syempre, na nagkaroon tayo ng lag, no? Sa vaccination program. Kaya naglalabasan yung mga kaso ngayon dahil may delay tayo at deficiency dun sa vaccination program ng mga preventable diseases na ito tulad ng pertussis sa measles. So, ang unang-una, huwag tayong matakot dun sa pertussis kasi hindi ito kasing
kasing tawag dito, hindi tayo ma-overwhelm noong kondisyon dahil nga may kaagarang gamot dito, no? Antibiotic ang katapat noong pertussis na sinasabi natin at dinidiscuss natin. Okay. Doc Julian, paano po ba nakukuha ang sakit na pertussis? So, ang pertussis, ito ay nagkakaroon ng hawaan sa pamamagitan ng droplets. So, sa pamamagitan ng pag-ubo or pagbahing, doon natin siya nakukuha. And sino-sino po yung karaniwang tinatamaan nito? Kasi meron tayong mga information materials na pinapalabas coming from DOH kanina. Ano po? And nakita natin parang mga bata. Ngayon, ang tanong ko, mga bata ho ba ang karaniwang tinatamaan ng sakit na pertussis? Yung katulad ng nabanggit kanina ni Doc Jerry, ito ay preventable. So, kailangan may bakuna lang. Kaya normally, ang mas natatamaan nito, yung nagiging mortality nga na nagkakaroon ng death, usually ay yung mga unvaccinated or yung mga kulang pa sa bakuna. Kaya usually yung mga days old, ganun yung mas nagiging mortality po nila. So kapag naman po na kompleto ng bakuna, yun masasabi na magiging safe ka po doon sa sakit na ito. Kaya yun po ang kahalagahan ng bakuna, yung pentavalent vaccine natin na tinatawag, na available naman po sa ating mga center. Yun po ay binibigay at 10 weeks, 14 weeks, and 18 weeks of age. Bakit ho ba pertussis? Bakit sabi whooping? Anong ibig mong sabihin? Yung pertussis, kaya siya tinawag na pertussis kasi yung mikrobyo na pinanggalingan niya is from Bordetella pertussis. Kaya pertussis siya. Tapos whooping cough kasi yung klase ng ubo niya, yung parang may ano ba tayong video, may video na ipapakita mamaya kung paano siya. So kakaiba kasi yung klase ng ubo niya na may pang whoop na parang whoop, kaya whooping cough siya na tinatawag. So pag may mga ganon, paano pag may mga karaniwang ubo? Paano yun halimbawa ako umuubo, inuubo ako, tapos pupunta ako sa inyo. Paano malalaman na yung aking sakit ay pertussis? Ang pertussis kasi is meron tong tatlong stage na tinatawag. Merong catarrhal stage, which is mga 1 to 2 weeks siya, nagkakaroon ng ubo, sipon, low-grade fever. Tapos, susunod na yung tinatawag na paroxysmal stage. Dito naman, 2 to 6 weeks. Ito yung nagkakaroon ng, dito lumalabas yung malalang ubo, yung sunod-sunod na ubo, na usually sa bata, yung hirap na halos nangingitim, namumula na sila sa sobrang tigas, sa sobrang hirap sa pag-ubo. Usually, mga batang 6 months or mga infant, dito yung, hindi sila inuubo pero nakikita mo na hirap talaga, nangingitim sila. Ganun yung klase ng ubo na ito. Ito po ba ay pag pumunta sa inyo, paano yung diagnosis po nito? Usually, pag ito yung mga at least 2 weeks na cough. Yun. Tapos, kaya mas maganda hindi nagaling, tapos may ganon. Oo, ibang klase yung ubo. May specific siya na type ng ubo. Yun. Ayan. Yun po. Sige po. Panoorin nga po natin yung video ng inihanda po ng Department of Health para maintindihan ho natin ano ba itong papaano ito, baka kasi meron na tayo nito, yung sintomas nito papakita ho natin sa inyo. Ito po. Panoorin po natin mga kababayan ang video na inihanda po ng ating Department of Health. Ayun. So yung audio pala, yung audio ng ubo pa. Parinig nga ako. Yan, so ganyan ho pala yung maririnig ninyo kapag kayo ay posible na merong pertussis. Pero siguro ang pinakamahalaga dito, Doc, hindi pa man dumarating sa punto na ganyan, magtungo na po kayo sa pinakamalapit na RHU. Ano po? Doc, ano 'yon? Merong parang bakun, 'di ba yung sa COVID nga?
tinuturukan tayo yung bukod tanging paraan para tayo ay gumaling doon sa sakit na yon. Dito sa pertussis, paano po? So, yung pertussis na vaccine, kasama nga dun siya sa pentavalent na binibigay usually sa mga bata. At 10 weeks, 14 weeks, and 18 weeks of age. Then after nun, meron tayong booster na tinatawag na binibigay naman at 15 to 18 months and also 4 to 6 years old. Ayun. So, kapag naman nakompleto mo na at least 3, okay na yon sa mga bata. Doc Jerry, bilang kayo po ang aming Provincial Health Officer, meron na po ba tayong naitalang kaso ng pertussis sa ating pong lalawigan? Yung sa ngayon, no, yung mga naipadala, yung mga suspects at naipadala yung specimen, no, doon sa Manila, so far wala pa na nag-positive, no. So yung kinukuhang, although hindi natin alam kasi may timing dapat depende kung ano yung pwede mong kunin na specimen. So I think yung mga kinuha so far ay yung gaya noong yung through the swab, no, yung nasophageal swab at sa oral swab, similar doon sa ginagawa doon sa COVID. So pagkuha yung for example, no, yung sa swab should be from the onset ng cough hanggang 4 weeks. Kaya kasi yung pertussis ng hindi ko na check yung pronunciation. I will use yung sanay na ako doon Pero yung pertussis kasi yun yung tinatawag, no, sa medical school namin, that's 100-day cough kung tawagin. Kasi tagal. Kaya nga yung sinabi ni Doktora, kapag umuubo ka ng 2 weeks at hindi nawawala, then probably isa sa differential diagnosis mo would be pertussis, no? But of course, yung sa usual na you have to rule out TB, etc. Yung mga nagkukos ng chronic cough. Ayun na nga allergic, po. Yun na nga po, Dok, ang tanong ko Hindi ba yun mapagkakamalan din na tuberculosis or TB? Pwede kasi, kasi yung whooping, whooping is a classical symptom ng pertussis, no? Especially those people na unvaccinated. Pero dahil na vaccinate lahat naman, no? Nagkaroon lang probably ng gap dahil doon sa hindi nagbibigay usually ng booster sa adult. Kasi nga ang course niyan is napaka-benign naman pagdating sa adult kasi nga may bakuna tayo first place. Pero supposedly may booster yan beginning age 11 years, depende sa program or doon sa pediatrician. Kasi nakakat siya ng pediatrician yung first booster. Then, ang visa ng booster is 10 years. So, supposedly, every 10 years, nagpapabakuna ka ng anti-pertussis. Unfortunately, walang program na ganyan, no, sa gobyerno natin sa Pilipinas. So, hindi nga binibigay ang pertussis sa buntis, which is supposedly binibigay yan to protect yung bata in the first 2 months ng life niya, deliver. Anyways, dahil nga bakunado tayong lahat noong DPT, yung PIDO, yung pertussis, may immune system, may immunity na tayo more or less dun sa kondisyon. And therefore, yung whooping cough, seldom na nating nakikita sa clinical setting. So, yung ubo, wag tayong maghintay ng whooping. Kasi more or less, hindi mo na makikita yan sa ngayon, no? Except nga dun sa unvaccinated, na medyo malabo na yon dahil lahat naman tayo maganda ang response sa vaccination sa Pilipinas. At may timing yung pagkuha ng specimen, no? Kung ang gagamitin mo ay yung RT-PCR, yung sa swab nga, you have to get the specimen at least the time ng onset ng cough at until 3 weeks. Pag beyond that, magne-negative yon.
Apo. Okay? Okay. May yung serology, ang after 3 to 4 weeks, serology ang kukunin mo. So, in other words, baka yung mga kinuhang specimen, beyond na dun sa detectable period niya, kaya nag-negative. We don't know. At yung mga kaso na ubo na more than 2 weeks ay mild ang dating at nabigyan ng mga antibiotics. Yung usual antibiotic na binibigay ngayon ng mga clinician natin sa Marinduque, ang isang popular is yung azithromycin. Azithromycin is the antibiotic na pwede magpagaling dun sa pertussis. Binibigyan usually sa upper respiratory tract symptom ng ating mga doktor. Kaya, kumbaga, baka hindi tayo nakaka-pick up ng pertussis ngayon is because yung mga ganyang situation. Okay. Pero Doc, linawin lang natin, kung yung mga binanggit mo na mga gamot, ayan ay kailangan po ng prescription ng doktor. Of course. Okay. Doc, so babalik tayo sa question ko kanina. Ngayon, walang kaso ng pertussis sa lalawigan. Walang na-detect. Wala na. Pero may mga suspected po ba tayo? Ito po ba under pa rin nung parang provincial surveillance epidemiology unit po ninyo? Kasama kasi siya dun sa list na dapat nire-report. Okay. Reportable disease siya eh. Okay. So, pag may suspect ka, health authorities are obliged to disclose it. I-diagnose mo siya properly. Okay. Para nga outbreaks, no? Ayun. So, as regards suspected, meron ho ba tayong natala? Doon sa mga suspected, may natanggap tayo, pinadala sa Manila yung specimen, turned out negative. Okay, that's good. Sige, Doc Julian, meron po ba tayong dito sa bahagi po ng inyong ulat? Meron ho ba tayong doon sa mga suspected na kung meron man? Ito po galing dito sa Buwak? Hindi naman. Suspected case po natin is isa galing sa Mugpog and isa galing Santa Cruz po. Ayun. Pero, it-turn out nga po na parehas negative naman po. That's good. Naku, nakakatakot naman ho kung pero nakakatakot po ba ito? Nakakahawa po ba ito? Nakakahawa po ito through droplets nga katulad ng sinabi ko, pag-ubo, tsaka yung pagbahing. Pero nga po, kung protektado ka naman, kung merong bakuna, so yun po, yung effect po sa iyo is hindi. Okay. Hindi na ganun kalala. Unless, katulad ng sinabi ko kanina, ang mas natatamaan po nito is yung mga bata talaga, yung mga baby, kasi nga sila po yung nasa category ng wala pang vaccine and hindi pa po kompleto ang bakuna. Okay. Okay, panghuli na lamang kay Doc Caballes, pero linawin lang ho natin, kasi may mga nababasa ko makalato sa social media, baka naman na mag-lockdown na naman dahil dyan sa pertussis na yan. Posible ho ba yun, Doc Caballes? Yung wala akong nakikitang dahilan, no? Okay. Kasi yung lockdown kasi ginagawa naman kapag hindi ka sure dun sa kung paano mo atakihin yung kondisyon, no? Tulad ng nangyari sa Bago. Ang sakit na matagal lang nandito at alam natin kung paano gumalaw. May gamot na. May gamot pati. The answer, no? Ayun. Medyo nawawala-wala si Doc. But anyway, Doc, kung sakaling magkaroon po ng kaso ng pertussis dito sa ating lalawigan, at sana naman ay hindi, pero we need to be always proactive at laging ready o laging handa. Nakahanda po ba tayo na sa mga ano po yung mga precautionary measure? Paano po o nakahanda po ba ang ating lalawigan para supilin o gamutin ang isang taong may sakit na pertussis? Tanungin ho natin si Doc Muhi.
So, paano po natin may iwasan ang pertussis? So, una nga po yung sinasabi ko kanina, yung sa pamamagitan po ng bakuna. So, dapat po is makompleto po natin yung pentavalent vaccine po natin. Tapos, hanggat maaari po yung ating pong mga sanggol, lalo't yung mga hindi pa po nababakunahan, sana po ay hindi po muna natin sila ilabas para hindi po sila ma-expose doon sa bacterial infection po. Tapos, ugalin po natin laging paghugas ng kamay. And yung cough etiquette po natin, no. So pag nauubo or nababahing po tayo, after po noon maghugas din po tayo ng kamay. Tsaka magtakip ng bibig at ilong po. Yun. Pero pwede ho bang i-require din? Hindi naman required, no? Pero at least, kahit papano, kung alam mo naman ikaw ay nag-aubo-ubo, baka pwede mag-face mask na rin. Yes po, yun po. Hindi nire-required. Pero para naman sa kapakanan mo at kapakanan ng lahat, total, nakasanayan naman din natin mag-face mask at hindi na bago yan sa atin, siguro mag-face mask na rin. Ano po? Yes po. Pag may mga simptomas na po nararamdaman, mas okay po na ikaw mismo ay mag-face mask na po. Ayun. Sige, Doc, unahin na muna natin si Doc Jerry. Doc Jerry, baka meron pa po kayong mga additional statement o mga pahayag patungkol po sa ginagawang paghahanda ng ating pamahalang panlalawigan kung sakasakali lamang naman at sabi mo nga Doc lagi sa akin, we need to be always at the side, yung tinatawag na precautionary measure. We need to be at least always be on the preventive side. Yan yung laging pinapaalala ni Doc. Doc, handa po ba ang ating lalawigan kung sakasakaling magkaroon ng kaso ng pertussis sa probinsya? Okay, I think handa naman yung sistema ng Marinduque. We have learned much during the COVID-19. We have put the structure at we have established relationships ng mga health units natin dito sa lalawigan. Ang gusto ko lang ipaalam sa lahat, especially nakikinig siguro yung mga barangay captains, bababa po ang Provincial Health Office para ma-involve na ang mga barangay patungkol po sa usapin ng health planning, Kasi sa integrated healthcare, the best way to do it is involve yung mga nasa baba mismo na nag-i-implement noong mga programa sa kanilang barangay. So sino yan? Yung barangay, mga barangay council and barangay captain, Ang gusto ko naming mangyari sa PHO ay dapat manggaling ang plano from the barangay level at hindi lang dun sa aming mga institusyon, sa PHO at sa Municipal Health Officer. Actually, I would like to commend yung ginagawa ni Dr. Marquez ng Santa Cruz dahil binababa na niya yung process sa barangay level. Magpapatawag po kami, we've coordinated sa liga ng yung federation ng probinsya kay barangay captain Honorable Peralta na sasangguni po kami sa mga barangay captain one of these days, para maayos natin yung sistema. So yung referral system ay ginagawa na ho namin at ini-enhance na lang, para ho ilabas na yan at yan yung magiging dokumento para ma-establish yung formal na galawan kung paano mag-respond sa mga ganitong usapin, at kung anong level ang pasahan ng responsibility sa within the province. At naka-establish na rin naman tayo ng connection sa labas niya, through the support ng Regional Health Office through the PIDOHO. So, rest assured na ang Marinduque is ready for any eventuality. Tinabi ko nga kanina, very specific yung instruction na sa amin ni Governor. Nakakayahong hindi mag-respond kasi napakasipag ng aming Chief Executive. Kaya ginagawa ho namin yung parte ng Provincial Health Office para sa kaayusan ng Universal Healthcare Implementation na sa tingin ko ang magiging sagot dun sa mga sitwasyon tulad nung pinangangambahan ng lahat dito sa lalawigan. So, yun lang, Myong. And thank you for the
opportunity na makasama mo ulit ako dito sa program. Kaya nga, Doc, Miss ko na rin ikaw. Oo nga, Doc. Oo. Alam mo, pag si Doc talaga, isang tawag ko lamang dyan kanina nga, ang agang gumising ni Doc, para lamang makasama natin dito sa ating programa. Maraming salamat po sa iyong makabuluhang mga ibinahagi po sa amin ng mga impormasyon. Talagang hitik na naman ang ating mga kaalaman, ang mga natutunan sa atin pong mga panauhin po dito sa ating kapihan. Once again, maraming salamat po, Doc. Yan, Doc Jerry. And at the same time, si Doc Julia naman po para sa ilang mga mensahe po ninyo bago tayo magwakas. So sa atin po mga kababayan, no, sana po ay pahalagahan po natin ng bakuna. So lagi po nating isipin, katulad po ng rabies at saka pertussis, ito po ay mga preventable diseases na maliligtas po tayo sa pamamagitan ng pagbakuna. So lagi po nating isipin na ang pagbabakuna po ay ligtas at lalo na po ay libre po. So wag po tayong mag-atubili na magpabakuna. Ayan. Doc, maraming salamat din po, Dr. Julian Malubag San Jose Muhi. Hindi ko talaga inalas. Okay, maraming salamat po at sa lahat po ng kay Dr. Rachel, na-miss ko na rin kapanayan. Pwede namang pwede namang naka-virtual din tayo, 'di ba? Kasi nung parang nakapanayam ko pa si Doc Rachel nung panahon pa ng pandemic Oo, kaya kailangan ko ding makapanayam si Dr. Rachel. Kasi itong mga ito talaga mga ating mga batika yan, si Dr. Jerry, pag talagang doktor, di si Dr. Jerry ang inatawagan. Lalong yung akin palang yung nag-aayos ng aking kuko, ang sabi ay, sir, kailangan mo nagpais, nakikita ko yung kuko mo sa TV, joke lamang po. And nakumusta si Dr. Jerry kasi si Doc, nagpapasalamat kay Doc Jerry sapagkat nung nagkasakit daw, ay si Dr. Jerry daw ang nag-asikaso sa kanya. So Doc, maraming salamat po, Doc, sa oras, at kay Dr. Julian Malubag Muhi, maraming salamat po, and kay Miss Jewel, and sa ating kasama din na sabi nga ay assistant ni Miss tumatayong assistant muna, ng ating Chief Information Officer. Nasaan yung pangalan? Sabi ay nasaan yung pangalan nun? Nawala. Yan, nasaan yung pangalan? Ayun pala, nawala. Ito pala, sabi ay si Sharaline Semilia, ang Project Development Officer ng ating Health Promotion Unit ng Provincial Department of Health Marinduque. Napakarami. So, ayan. And happy birthday din sa aming intern na si... Happy birthday kanino? Angel? Anong buong pangalan ni Angel, ha? Angel Manuevo, and happy birthday din kay Mayor Marisa Red Martinez. Yan, at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan. May nais ka pang ipaabot, Miss Jewel? And of course, sa ating pong mga kasama, hindi natin makakalimutan dahil laging nakaagapay at nakasuporta sa ating mga programa. Na miss ko ng ating yung ating presser sa Department of Health, sa ating pong regional office, sa panguna of course ng ating napaka-supportive din na regional director, di pa naman nagapalit, Dr. Mario Baquilod, and sa grupo nila Miss Romaline. Yan, happy listening and watching po to each and every one of you. Ako naman po si Romeo Matac Jr. Pasamantalang magpapaalam sa ating kapihan sa PIA Marinduque. Magkakita at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan sa darating po na Friday. Hindi, sa darating po pala na Wednesday dahil marami tayong mga aktibidades. Kasama naman po natin ang Bureau of Jail and Management and Penology o BJMP para po sa ating kapihan. God bless everyone! Mabuhay po ang bawat Marinduqueño. Ingatan po natin ang ating kalusugan dahil importante po ang may alam. God bless everyone! See you next time!